Lumayo ka nga sa akin, Nay. Simula ngayon, hindi na kita kailangan. Anak, ako pa rin ang nanay mo. Nanay? Nasaan ka noong kailangan namin si Papa? Huwag mo kong husgan sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi ko alam? Buong buhay ko, ako ang nagbulag-bulagan. May mga katotohanang hindi pa panahon para malaman mo. Anong katotohanan? Sabihin mo na ngayon. Kapag nalaman mo, baka ikaw mismo hindi makapaniwala. Subukan mo. Sigurado ka bang handa ka? Paano kung isang araw, malaman mong hindi ka tunay na anak ng iyong mga magulang at biglang nagbalik ang orihinal na anak? Ano ang gagawin mo? Magpapaubaya ka ba? O ipaglalaban mo ang pagiging anak mo? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba at excited kaming basahin ito. Nang mamatay si Mang Arturo, hindi lang siya inilibing sa lupa. Kasabay niyang inilibing ang katahimikan ng bahay at ang huling hibla ng pagmamahal ni Elena sa kanyang ina. Sa lamay pa lang, habang ang mga tao ay nagdarasal at nag-aabot ng abuloy, nakaupo si Elena sa isang sulok, nakatitig sa kabaong ng ama. Paulit-ulit sa isip niya ang isang larawan. Ang ama niyang pauwi na madaling araw. Pawis sa pawis, basag ang boses sa pag-ubo, habang ang ina ay nasa bahay lang. Walang trabaho at walang ambag na pera sa pamilya nila. Kung hindi ka sana pumayag na si Papa lang ang kumayod, hindi sana mamamatay ng maaga si Papa. Bulong na galit sa dibdib ni Elena habang nakatingin sa kabaong ng kanyang ama. Anak, kumain ka muna. May nakahanda ng pagkain sa mesa. Malumanay na paanyaya ni Aling Rosa sa anak na si Elena. Wala akong gana. At pwede ba umalis ka sa harapan ko? Ayoko makita ang pagmumukha mo. Bulyaw niya si ina. Nagulat si Aling Rosa sa narinig mula kay Elena at kita niya ang galit sa mukha nito na hindi niya inaasahan. Umupo naman ito sa tabi ni Elena at hinawakan ng kamay niya. Pero winaklis si Elena ang kamay ng kanyang ina. Anak, bakit ka ba nagagalit sa akin? Halika na, kumain na tayo. Mahinahong wika ni Aling Rosa. Alam natin pareho kung bakit namatay si tatay. At dahil yon sa kapabayaan nyo. Kasi napaka-selfish nyo. Lagi na lang kayo sa bahay habang hinahayaan nyo si tatay na mag-iisang kumakayod sa trabaho para lang mabuhay tayo. Bakit parang wala ka man lang konsensya? Emosyonal na tanong ni Elena sa ina na may kasamang galit. Ayoko na makipagtalo pa sa iyo, anak. Nakakahiya sa maraming tao kaya pakiusap, tumahimik ka na at kumalma. Mahinang sabi ni Aling Rosa para pakalmahin si Elena. Dahil isang kahihiyan ang magtalo pa sila sa harap ng lamay ng asawang si Renato. Bakit? Nahihiya ka kasi totoo naman, di ba? Sarkastikong tanong ni Elena. Kung wala kang respeto sa akin, respetuhin mo naman ang lamay ng tatay mo. Galit na sabi ni Aling Rosa at natahimik si Elena. Kung ayaw mong makarinig ng masasakit na salita mula sa akin, lumayo ka sa akin! Pagtataboy ni Elena kay Aling Rosa. Huminga ng malalim si Aling Rosa tsaka tumayo at umalis. Naiwan naman si Elena na lumuluha. Hindi niya mapigilang maging emosyonal at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili dahil nadadala siya ng galit at sakit sa mga oras sa iyon. Habang si Aling Rosa naman ay nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan, sinamaan naman niya ito ng tingin at lumapit siya sa kabaong para kausapin ang kanyang amang wala ng buhay. Bakit mo kami iniwan, Tay? Bakit kasi pinagod mo pa na sobrang sarili mo?
Naiinis sa tanong niya kasabay ang pagpatak ng mga luha sa mata niya. Lahat ng pangyayari ay may dahilan, Elena. Kaya hindi mo siya pwedeng tanungin kung bakit. Kasi sigurado akong hindi din niya gugustuhin iwanan ka. Mahal na mahal niya kayong dalawa ng nanay mo. Wika ni Eva para pagaanin ang loob ni Elena, pero nagulat na lamang siya sa sinabi nito sa kanya. Si nanay. Siya talagang may kasalanan nito. Kung hindi lang siya naging tamad, di sana buhay pa si tatay. Galit na sabi ni Elena. Hindi naman kasi kasalanan ng nanay mo na gusto ng tatay mo magtrabaho. Tsaka, responsibilidad talaga ng mga lalaki na mag-provide sa pamilya. Kaya, huwag kang magagalit sa nanay mo, Elena. Giit pa ni Eva. Eva, hindi naman porket responsibilidad ng lalaki, magbubuhay prinsesa na lang tayo mga babae. Alam mo bang lagi na lang late si tati umuwi dahil puro na lang siya overtime para lang mabuhay kami? Diba ang unfair nun? Kwento niya tungkol sa tati niya na halos walang pahinga sa kakatrabaho. Elena, naiintindihan kita, pero hindi din madali ang maging isang ina at asawa. Gumagawa naman ng gawaing bahay ang nanay mo kaya hindi siya tamad. Paliwanag ni Eva, pero imbis na maitindihan ni Elena ay nagalit pa siya sa kaibigan niya. Teka, bakit siyang kinakampihan mo? Tayo ang best friends dito. Hindi ba? Nakakunat noong tanong niya. Siyempre tinatama ko lang ang maling iniisip mo. Mahinahong sagot ni Eva, pero mas lalo lang nagalit si Elena. Pwede ba wag mo na lang ako kausapin? Naiinis na sabi niya at padabog na tumayo sa kinaupuan nito. Agad na umalis si Elena at umakyat ng hagdanan tsaka pumasok sa kwarto niya. Napailing naman ng kaibigan niya si Eva sa pinapakita niyang ugali. Hindi naman kasi ganyan na ugali ni Elena dati, pero hindi din niya ito masisisi dahil mas malapit talaga ito sa kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay hindi na napigilan ni Elena na umiyak sa loob ng kwarto niya habang nakahiga sa kanyang kama. Nabalot ng galit at sakit ang puso niya sa mga oras sa iyon at wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang ina na walang ibang ginawa kundi alagaan siya. Ilang sandali pa kumatok naman si Aling Rosa sa pinto ng kwarto niya pero sinigawan niya lang ito na para bang hindi niya nanay. Elena, anak, okay ka lang ba? Sige na anak, kumain ka na. Magkakasakit ka niyan. Buong araw kang hindi kumakain. Pag-aalalang tanong ni Aling Rosa kay Elena. Wala kang pakialam. Umalis ka nga. Kumukulo lang ang dugo ko sa'yo. Sigaw ni Elena. Anak, wag ka na magalit sa akin. Hindi ko kontrolado ang nangyari sa tatay mo. Patawad kung yan ang iniisip mo. Naiiyak na sabi ni Aling Rosa habang hawak nito ang kanyang naninikip na dibdib. Pero kasalanan mo dahil pabaya at tamad ka. Umalis ka na. Huwag mo na akong disturbohin. Sigaw ni Elena. Wala nang nagawa pa si Aling Rosa kundi umalis sa lang at bumalik sa lamay ng kanyang asawa upang i-entertain ang mga bisita. Masakit man sa loob niya na ganun na lang ang pag-iisip ni Elena sa kanya ay wala siya magagawa. Pero hindi naman siya nagtanim pa ng galit dahil alam niya sobrang malapit ito sa ama kaya sobra talaga ito nasaktan sa nangyari. Tahimik na bumalik si Aling Rosa sa salas kung saan ginaganap ang lamay. Pilit niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang muka bago harapin ang mga bisita. Ayaw niyang makita ng iba ang bigat na dinadala ng kanyang dibdib, hindi lang dahil sa pagpanaw ng asawa, kundi pati na rin sa sakit na dulot ng sariling anak. Sa isang sulok naman ay napansin ni Eva ang pamumutla ni Aling Rosa. Nay Rosa, okay lang po ba kayo? Parang namumutla po kayo. May pag-aalalang tanong ni Eva. Ayos lang to, iha. Napagod lang siguro. Pilit ng ngiti ni Aling Rosa kahit ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Samantala, sa loob ng kwarto, patuloy pa rin ang pag-iyak ni Elena.
Yakap-yakap niya ang unan habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala ng kanyang ama, ang pagtawag nito, ang mga pangaral at ang pangakong hindi siya iiwan. Kung nandito ka lang, Tay, hindi sana ganito. Bulong niya sa sarili habang humihikbi. Unti-unting napalitan ng pagod at galit sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at napatingin sa pintong kanina lang ay sinigawan niya ang kanyang ina. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib pero agad niya na ipinagtabuyan ang pakiramdam. Kasalanan niya to. Kung hindi siya mahina, buhay pa sana si Papa. Kaya bakit ako makokonsensya at maaawa sa kanya? Dapat nga pahirapan ko siya tulad ng pagpapahirap niya kay tatay. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili kahit may kirot na bumabalik sa kanyang konsensya. Lumipas ang ilang araw matapos ang lamay. Unti-unting bumalik sa dati ang bahay. Wala na ang mga bisita, wala na ang bulaklak na amoy kandila, ngunit nananatili ang bigat sa hangin. Sa pagkawala ng ama, tila may bagong anyo ang lungkot ni Elena. Isang lungkot na humubog sa galit. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang pakikitungo ni Elena sa kanyang ina. Kung dati ay tahimik lang si Aling Rosa sa mga gawaing bahay, ngayon ay parang may banta na mata sa bawat kilos niya. Ang mga mata na sariling anak. Hindi na lang ito simpleng paglalaba o pagluluto. Lahat ay may utos, may oras at may banta ng sigaw. Nay! Bilisan mo naman! Anong oras na oh? Hindi pa tapos yung sapatos ko? Matigas ang boses. Habang nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone. Tahimik na yumuko si Aling Rosa at mas binilisan ang pagpunas. Hindi siya sumagot. Sanay na siyang lunukin ang mga salitang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Eto na anak, tapos na. Anong oras ka ba uuwi mamaya? Wala na kayong pakialam doon. Tumibig nga kayo dyan. Araw-araw, parami ng parami ang pinapagawa ni Elena. Kahit ang mga kaya naman niyang gawin, ipinapasa niya si ina. Para sa kanya, sapat na dahilan ang galit para iparamdam ang parusa. Pagka-uwi ni Elena, may putik ang sapatos niya, kaya agad niya itong itinapon sa harapan ni Aling Rosa. Nay! Linisin mo to! Ang dumi-dumi! Kailangan ko yan bukas! Dominanting utos niya. Napatingin si Aling Rosa sa sapatos, tsaka sa mukha ng anak at iniisip na lang na babalik din ang anak niya sa dati at kailangan lang niya magtiis pansamantala dahil alam niyang galit ito sa pagkamatay ng ama. Sige anak, mahina niya sagot habang dinampot ang basahan. Lumuhod si Aling Rosa sa sahig at maingat na pinunasan ang putik. Nanginginig ang kanya mga kamay, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa hiya at sakit. Ang bagal mo! Kanina pa yan ha? Kaya hindi mo matulungan si tatay sa trabaho dahil ganyan ka! Feeling prinsesa! Sigaw ni Elena, nakakunot ang noo. Hindi nagustuhan ni Aling Rosa ang narinig niya mula kay Elena at nainsulto talaga siya ng sobra kaya agad siyang tumayo at hindi na niya napigilan ang sariling magsalita para ipagtanggol ang sarili. Feeling prinsesa? Kailan ba ako nagpaka-prinsesa, Elena? Kailan mo ako nakitang umupo lang at maghintay na may maghain sa akin, ha? Nakakunot noong tanong ni Aling Rosa na para bang hindi niya talaga matanggap na ganoon ang tingin ng anak niya si Elena sa kanya. Nanginginig ang boses si Aling Rosa, hindi sa takot kundi sa matagal ng pigil ng sakit. Tumingin siya ng diretso sa anak, isang tingin bihirang-bihira niyang ibigay. Kung alam mo lang kung gaano kabigat ang araw-araw na ginagawa ko sa bahay na to. Akala mo ba madali ang gumising ng madaling araw para ipaghanda ka ng baon? Akala mo ba biro ang maglaba? Magplansya? Maglinis, magluto? Lahat yan para sa'yo? Mariing tanong ni Aling Rosa na may halong galit. Eh yan naman ang trabaho mo, di ba? Nandito ka lang sa bahay! Bulyaw ni Elena. Nandito lang sa bahay? Dahil nandito ako, may malinis kang damit.
Dahil nandito ako may mainit kang pagkain. Dahil nandito ako may maayos at malinis kang kwarto. Kaya wag mong sabihing wala akong ginagawa. Napatahimik si Elena sandali, ngunit agad din niyang pinatigas ang muka. Ayaw niyang aminin na may tumama sa kanya. At wag mo ring idamay ang tatay mo. Wag mong sabihin na wala akong tinulong sa kanya kung hindi dahil sa akin. Paano kanya napag-aral? Sino mag-aalaga sa'yo? Kung meron mang maging prinsesa dito, ikaw yon. Tinuring ka naming prinsesa dahil sobrang mahal ka namin. Sinusumbatan niyo ba ako, Nay? Nakakunat noong tanong ni Elena sa kanya. Hindi kita sinusumbatan, anak. Pinapaalala ko lang sa'yo na nanay mo pa din ako at wala kang karapatan para sabihin sa akin na feeling prinsesa ako. Dahil kung pwede lang kitang iwanan at pabayaan, matagal na akong wala sa bahay na to. Mariing sabi ni Aling Rosa. Hindi na nakasagot si Elena. Unti-unting bumitaw ang matigas niyang tindig. Umupo siya sa sofa, yakap ang sarili, tahimik na humahagulhol. Sa gabing iyon, unang beses muling umiyak si Elena. Hindi sa galit, kundi sa lungkot. At sa unang pagkakataon, matapos ang pagkawala ng ama, sinampal naman siya ng katotohanan. Pakiramdam niya ay wala siyang utang na loob sa anak at napagtanto niyang maling-mali ang ginawa niya sa nanay niya. Natulog siyang may luha sa mga mata, iyak ng iyak hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan, pagkagising niya, agad siyang bumangon at huminga ng malalim para ihanda ang kanyang sarili pagkababa. Gusto niyang humingi ng tawad sa nagawa niyang kasalanan dahil alam niyang sobrang sama niya sa nanay niya. Kailangan kong bumawi kay inay. Tama siya. Hindi ko dapat siya sinisisi kasi wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni tatay. Ginagawa naman niya lahat para alagaan ako at gawin ang gawaing bahay. Ang sama-sama akong anak. Ang sama-sama ako. Umiiyak na sabi niya, dala ang pagkainis sa sarili. Agad siyang tumayo at nag-ayos ang sarili bago lumabas ang kwarto. Pero laking gulat niya na makita niya ang isang babaeng kaedad lang niya na yakap ang kanyang ina. Para siyang nanlamig at napakunot noo habang iniisip kung sino ang babaeng kayakap ng ina. Sino siya? Bakit niya niyayakap si nanay? Naiinis sa tanong niya na may bahid ng selos. Agad siyang bumaba ng hagdanan at nakataas ang kilay niyang tumingin sa babae. At napatingin naman si Aling Rosa sa kanya na may ngiti sa labi. Anak, Elena? Si Madeline, kapatid mo. Pakilala ni Aling Rosa. Kapatid? Nay, hindi ko siya kapatid. Di ba ampun lang siya? Inampun niyo lang siya dahil nawala ako sa inyo ng ilang taon. Wala akong kapatid na masamang ugali. Tumaas naman ang tono ng boses si Madeline sa harap ni Elena. Madeline, anak! Awat ni Aling Rosa. Halos hindi makahinga sa sakit sa dibdib si Elena nang marinig ang sinabi ni Madeline. Buong buhay niya, akala niya totoong magulang niya talaga ang kanyang kinikilalang ama at ina. Pero hindi pala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sandaling iyon. Totoo ba yun, Nay? Ampun lang ako. Nakakunot noong tanong ni Elena sa kanyang ina. Anak, hayaan mo ko magpaliwanag. Minahal ka namin ng tatay mo. Mahal ka namin kahit hindi. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Kahit hindi niyo ako tunay na anak. Bakit niyo tinago sa akin ang totoo, Nay? Kung hindi pa sasabihin ng tunay niyong anak ang totoo, hindi ko malalaman. Galit na sabi niya. Hindi naman dapat, anak. Kasi para sa akin, kami pa rin ang tunay mong mga magulang. Giit ni Aling Rosa. Pero deserve ko malaman ng totoo. Nasaan ang mga magulang ko? Bakit nila ako pinampun sa inyo? Bakit? Emosyonal na tanong ni Elena. Dahil wala na sila.
Naaksidente ang mga magulang mo sa isang car accident, Elena. Sagot ni Aling Rosa na nagbigay ng kabog sa dibdib ni Elena dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi. Hindi totoo yan. Anak, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo at tinuring ka naming totoong anak. Walang magbabago, anak. Naiiyak na sabi ni Aling Rosa habang hawak ang kamay ng anak na si Elena. Walang magbabago? Paano walang magbabago, Nay? Nandyan na ang totoo niyong anak. Panakipbutas lang ako sa pagkawalan ng anak niyo. Pagtaas ang boses si Elena sa ina. Tama ka. Kayo wag na wag mo susubukang agawin sa akin ng nanay ko. Galit na sabi ni Madeline. Hindi na nakayanan pa ni Elena ang sinabi ni Madeline kaya agad itong lumabas tsaka nag-abang ng taxi papunta sa kaibigang si Eva. Tulala si Elena habang nakasandal sa bintana ng taxi. Ang bawat salitang sinabi ni Aling Rosa at Madeline ay para mabigat na bato sa kanyang dibdib. Na makarating siya sa bahay ni Eva, binuksan niya ang pinto nang di inaasahan. Elena? Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Eva sa kanya. Eva, ampun lang pala ako. Hindi pala ako tunay na anak ni nanay. Halos hindi makahinga si Elena. Ang mga luha niya ay biglang bumuhos ng parang bagyong hindi mapigilan habang nagsasalita. Ano? Paano mo nalaman yan? Di makapaniwalang tanong ni Eva. Hindi ko na lang masakit. Ang sakit, Eva. Sobra. Ang sakit-sakit. Umiiyak na tugon ni Elena. Kitang-kita ni Eva ang pagkabigla sa mukha ni Elena. Agad niyang hinaplos ang likod nito. Pinipilit iparamdam ang init ng pagkakaibigan at seguridad. Elena, sagutin mo ang tanong ko. Wika ni Eva habang hinahaplos ang likod ni Elena. Akala ko totoong magulang ko sila. Pero hindi pala. Nandyan na ang totoong anak niya. Parang wala na akong lugar. Ang anak niya mismo ang una nagsabi na ampun lang ako at inamin naman ito ni nanay. Ang sakit, sobra. Ang sakit-sakit. Humahagulhol sa pag-iyak si Elena. Tahan na, Elena. Tahan na, please. Sigurado naman akong mahal na mahal ka ni Aling Rosa. Nakita ko yun. Kasi noong time na galit ka sa kanya, hindi ka niya sinukuan. Pinaglaban niya ang pagiging ina niya sa'yo, kaya sana ipaglaban mo din ang pagiging anak mo. Seryosong payo ni Eva kay Elena habang yakap nila ang isa't isa. Maraming salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Eva. Kaibigan talaga kita. Salamat talaga. Tama ka. Hindi ko pwedeng sukuan na lang basta si nanay. Dapat pa nga na magpasalamat ako sa kanya dahil minahal niya ako kahit hindi niya ako tunay na anak. Mariin niya sabi sabay punas ang luha sa kanyang mga mata. Okay ka na ba? Nakangiting tanong ni Eva kay Elena. Oo, uuwi na ako. Kailangan ko humingi ng tawad kay nanay. Paalam ni Elena sa kaibigan. Sige Elena, mag-iingat ka. Nakangiting tugon ni Eva. Pinilit man ni Elena na maniwala pero pagbalik niya sa bahay, kitang-kita niya ang eksena na hindi niya kayang panindigan. Nasa sala si Aling Rosa at si Madeline, magkasamang may ngiti sa labi at mga maliliit na yakap at lambing. Madeline, kain ka muna. Salamat, Nay. Alam niyo po, sobrang saya ko na nakilala ko kayo. Matagal ko na pong gusto makilala ang nanay ko. At salamat naman nakita din po tayo. Masaya din ako, anak. Pero, pwede ba humingi ng favor sa'yo? Malumaning na tanong ni Aling Rosa. Ano yun, Nay? Tanong ni Madeline sa kanyang ina. Gusto ko sana magkasundo kayo ng kapatid mo. Si Elena. Tinuring namin siyang sariling anak.
Kaya sana naman anak, mahalin mo siya at tanggapin mo siya. Malambing na pakiusap ni Aling Rosa. Ang totoo po niya, Nay, galit lang po ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa inyo. Nakwento kasi sa akin ni tita na kayo daw po sinisisi ni Elena sa pagkamatay ni tatay. Hindi man lang niya inisip na ginawa mo lahat para sa kanya. Ginawa mo lahat para alagaan siya na hindi ko man lang naranasan. Kasi ilang taon din ako nawalay sa inyo. Tinamaan talaga si Elena sa sinabi ni Madeline at naglakas loob siyang pumasok, hindi para makipagtalo, kundi humingi ng tawad kay Madeline at sa kanyang ina. Nay, Madeline, mahinang sambit niya. Napalingon ang dalawa. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Aling Rosa na makita si Elena na may namumugto pang mga mata. Elena? Anak, nakangiting sambit ni Aling Rosa na makita si Elena. Nay, patawarin niyo po ako. Sobrang naging masama po akong anak sa inyo. Noong panahon na kayo ang nangangailangan, sinisisi ko pa kayo sa pagkamatay ni tatay. Hindi ko po naisip ang sakit na pinagdadaanan niyo. Napatakip ng bibig si Aling Rosa habang tumutulo ang luha. Anak, matagal na kitang pinatawad. Kahit kailan hindi kita sinukuan. Salamat po, Nay. Salamat po. Umiiyak na sabi ni Elena sabay niyakap na maigpit ang kanyang ina. Tahan na anak, tahan na. Mahinahong sabi ni Aling Rosa. Pagkatapos ang yakapan nila ay napatingin naman si Elena kay Madeline sabay punas ang luha at matamis na ngumiti. Madeline, pasensya ka na. Nasaktan kita nang hindi ko sinasadya. Hindi ko naisip na pareho pala tayo may kulang. Pareho tayo naghahanap ng pagmamahal ng isang ina. Paumanhin niya at halata talaga sa mga mata niya na sincero siya sa sinasabi niya. Sandaling natahimik si Madeline, kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata bago siya huminga ng malalim. Wala yun. Basta, huwag mo na sasaktan pa si nanay. Dahil kahit hindi man kami nagkasama na matagal, mahal na mahal ko siya. Nakangiting tugon ni Madeline. Dahan-dahang lumapit si Elena at inabot ang kamay ni Madeline. Pangako yan. Paniguradong sabi ni Elena na nakangiti. Hindi na napigilan ni Aling Rosa ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang dalawa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Anak ko kayong pareho at hindi dugo ang sukatan ng pagiging pamilya. Nakangiti at mahinahong sabi ng kanilang ina. Sa gitna ng yakapan, unti-unting nabawasan ang bigat na matagal lampasan ni Elena. Hindi man mabura ang sakit ng nakaraan, ngunit may bago simula. Sa araw na iyon, hindi naging perpekto ang lahat, ngunit natutong magpatawad ang tatlong pusong nasugatan. Tulad ng pinangako ni Elena sa sarili, bumawi talaga siya sa nanay niya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain sa bahay. Naging malapit naman sila ni Madeline sa isa't isa. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.